For today's mini vlogs mga guys, pumunta pala kami ng bukid para mag-picnic. Kasi dumating yung kapatid ko, 4 years na siya from Dubai. Hindi siya nakauwi simula nung magpandemya. Picnic kami So gusto niya pupuntahan yung mga bukid-bukid na mga Maligo place. kami sa sapa. So ayan, maaga pa kami umalis ng bahay. Bumili na lang kami ng pastel. Yung pastel dito sa amin guys is very common na yan siya pagkain ng mga Muslim, kanin na mayroong ulam. Para pagdating namin doon, kakainin lang namin. So, ayan, pagdating namin doon. Then, after namin kumain mga guys, ayan, yung kapatid ko, gumawa siya ng papaliguan ng mga kanyang pamangkin. Para daw maglalim yung tubig. Ginawa niya na tangkas-tangkas yung mga bato para maglalim yung tubig. So, ayan, nag-enjoy naman yung mga bata sa kanya guys. So, then, gumawa siya ng mga laruan na pambata. Kumuha kami ng dahon ng saging. Tapos yung paklang ng saging ay ginawa namin boat para mag-enjoy lang yung mga bata. Kasi dati guys, yan ang aming mga nilalaro. Kasi yung bahay namin dati ay malapit din sa ilog. So kaya maganda talaga guys na ipamalas. Kumbaga ipaandadama din natin sa kanila kung ano yung nararanasan namin dati kasi nasa bukid talaga yung place namin before. So iba yung nasa bukid at laking city ka, diba? So ayan guys, nag-enjoy yung mga bata dyan sa paglalaro kasi masarap naman talaga maligo sa ilog. So ayan, iniwan ko yung kapatid ko doon at yung mga bata habang nagliligo sila sa ilog. Kami guys, sumunta kami doon sa farm ng bayaw ko. Malapit lang naman siya, nasa taas lang. So sabi niya kasi nag-aani daw sila ng palay doon. So ayan, tiningnan ko yung inani na palay ng mga tao doon sa kanilang farm. So, yung inaani pala na palay nila guys ay mabango ito na bigas. Ang tawag sa amin ay plant na palay. So, ang bango nito guys, kapag isasaing mo siya, mabango ito talaga. Mabangong ito na bigas. So, ayan. So, ang lawak ng kanilang farm mga guys. So, nadat na namin doon, mayroong nag-aani na 2 tao ng palay. So, mayroon silang puno ng kawayan doon, mayroon pang tambo. So, ayan. So, ang lawak-lawak ng kanilang farm. So, ang ganda doon kasi ang lamig at saka mahangin. Tapos, guys, sinubukan ko na rin na mag-ani kasi yung pamamaraan ng pag-ani dito is kamay lang yung gamit, kumbaga kayog. Noong panahon pa ni kupong-kupong ito mga guys na pag-aani. So, tapos yung pag-tracer naman sa paglilinis naman ng palay, gamit yung paa, yung linas. So, nag-try ako mag-aani mga guys. So, ayan, tingnan nyo. Dapat sa pag-aani, dapat wala talagang maiwan kasi sayang yung butil ng palay kasi mabango pa naman ito guys na lighter. So, dapat daw, sabi ni Papa doon, sa pag-aani, dapat wala talagang dahon ka na madadala. Dapat yung stock lang ng palay at saka yung palay, kunin mo yung dahon. Kasi lilinisin lang yan. Lilinasin. Ano ba? Na ano ako guys, nabubulol. Kumbaga lilinisin lang yan ng paa. Sa amin tawag ay linas lang ng paa hanggang sa maghiwa-hiwala yung butil ng palay sa sanga ng palay. Yan. So, sabi ni Papa, dapat walang dahon para hindi mapilas yung paa sa paglilinis. Then, pumunta kami doon sa kanilang tanim na ano guys, na sili green. So, ang lawak ng kanilang tanim na sili green. So, tiningnan ko ang daming bunga isa-isa. Yung mga puno, ang daming bunga. So, dami silang tanim guys na mga prutas dito. Mayroon silang mga lubi, marang, mangustin, durian, saka mga banana. Mayroon pa silang tanim, mapispan guys doon sa dulo. So, ayan. So, hindi na ako pumunta doon kasi natatakot ako baka mayroong ahas. So, baka makagat ako ng aso. Ayan, sa pagbabalik namin, after namin doon sa kanilang farm, yung mister niya, yung kapatid ko, ay napaiwan doon sa ilog para ihawin yung manok para sa pananglian namin mga guys. So, ayan, iniihaw niya na. Samantala ako naman guys, ay nilinis ko yung tinai at saka atay at saka batikulo na manok. Tapos, tinuhog ko siya sa stick kasi isusugba natin ito. Kasi masarap ito guys kainin.
mamaya. So, ayan guys, nagpunta sila ng mag-asawa doon sa bubon, sa balon, para magsaing ng bigas. Kasi guys, sabi ng asawa niya, yung balon na yun, ay balon ng mga tao kapag pumupunta sila sa farm kasi malinis ang tubig doon. Yun ang ginagamit nila sa kanilang pag-iinom at sa kanilang pagluluto. So, malapit lang naman siya doon sa area guys na aming pinuntahan. So, ayan. Tingnan nyo guys yung anak ko. Nag-i-enjoy siya sa pagpatong-patong ng bato. Hanggang yung mga bata guys, nag-i-enjoy sila sa paglalaro ng tubig. So, ang sarap naman talaga maligo sa sapa, lalo na malamig ang tubig at saka malinis. So, yan, first time nila kasi yan siya nadama. First time nilang nagawa na nagligo sila sa sapa. So, yan guys, kung nakikita ninyo malapit nang maluto yung manok na sinusugba, iniwan nila ako, bumalik sila doon sa farm kasi manguha sila ng durian at saka marang kung mayroong luto. So, ang ginawa ko dyan, hinati ko yung manok kasi ilalagpang natin. So, madali lang naman. So, magpabukal ka lang ng tubig, lagyan mo ng asin, bitsin, lamas. Then, pag kumulo na yung tubig, guys, ilagay mo na yung manok. So, yan. That's it. Chok na yan. At saka kumuha rin pala ako ng silig din kanina para ilagay natin dito sa lagpang natin, mga guys. So, yan. Tingnan nyo. So, na-ready ko na rin yung tubig at saka mga lamas. So, ilalagay ko na siya dyan sa may kalayo para bumukal. At saka pagbukal niyan, ilagay na natin yung manok. So, ayan guys. Thank you for watching. And God bless. So, subscribe to my YouTube channel, Wilma Pandoy Sonyo. Bye-bye. God bless.